praise songs, and secular music. Sa ating mga kapatid na ayaw sa mga music na hindi raw pang-Kristiyano, natulad ko rin noon, umiiwas ang marami sa secular music kung tawagin nila. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kapag sinabi nating secular? Ito ang sabi sa dictionary. Secular, denoting attitudes, activities, or other things that have no religious or spiritual basis. Kung sa ganito nga, dapat bang ituring na secular rin ang mga awiting gawa sa ibang paniniwala at simbahan? Sapagkat alam naman natin na magkakaiba rin ang kanilang paniniwala. Hindi ba't may kanya-kanya ring awitin ang iba't ibang relihiyon o samahan? Na kapag hindi ayon sa kanilang aral, ay secular na rin bang maituturing? Dapat nating maunawaan na hindi ang pakikinig lang sa mga awiting pangsimbahan ang tunay na nagpapabanal sa atin, kundi ang katotohanan na kung nakasusunod ba tayo sa utos na paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Oo nga't may mga awiting parang nagdadala ng galit at paghihiganti, o di kaya ay naglalaman ng mga immoral at malalaswang titik. Ang mga ito sa kanyang kabuuan ay hindi nga nakabubutit lalo't sa mga bata. Samantalang may mga awitin na nagpapahayag lang ng kanilang nararamdaman. Mali sa paningin ng mga Kristiyanong relihiyon at paniniwala, ngunit makatotohanan naman at walang pagkukunwari. Maliman nga ay hindi naman sinasadya. Bilang Kristiyano, katungkulan natin ang lumagay ng para sa pagsisikap na makagawa ng mabuti sa kapwa, ang kabutihang gusto ng Diyos. Hindi man napaiilalim sa aral ng simbahan, dapat pa ring lumugar tayo para sa pag-iisip lang na makabubuti sa kapwa, na siyang pinakamabuting paraan ng para sa tunay nating pagsamba sa Diyos. Sa lahat ng mga ito, hindi ba't dapat lang naunawain natin silang mga lumilikha ng musika sapagkat base nga lang iyon sa kanila noong nararamdaman ng isulat. Maliman sa pananaw bilang Kristiyano at hindi umaayon sa araling pangsimbahan, nagagawa lang naman dahil sa kawalang kaalaman. Dahil hindi man sila relihiyoso, ay nailalabas nila ang kanilang damdamin sa makatotohanang paraan nang walang pagkukunwari. Samantalang sa kabila naman ay mga umaawit lang ng puros mga awiting pangsimbahan, sa kanila ay pagpupuri na raw iyon sa Panginoon, kaya tinawag nilang songs of praise. Madalas nga ay naririnig natin na inaawit nila sa madamdaming paraan, kaya't pakiramdam na parang kasama sila sa presensya ng Diyos. Kinikiliti nito ang kanilang damdamin na madalas nga ay napapaluha pa. Ngunit paano kung sa kabila ng lahat ng ito, kapag lumalabas na sa simbahan, unti-unti namang makikita sa kanila ang pagkamuhi nila sa tao? Hindi ba't napakalaking pagpapanggap ng gayon? Lalo na't kung ang buong puso mo ay binubuhos mo sa pag-awit ng mga praise songs, habang ang puso ring iyon ay hitik rin pala ng pagkamuhi sa tao, lalo't kaaway. Nalulugod ba sa ganoon ang Diyos? Paano na ang inaawit mong praise songs? Pasensya na kapatid, pero hindi ba't silang mga tinatawag nating makamundo dahil sa kanilang pag-awit at pakikinig ng mga itinuturing nating secular music, ay para na rin natin silang dinidiscriminate at pinagbibintangan? Silang nagpapahayag lang ng kanilang tunay na damdamin? Sa kanila ba ay pagkakahiwalay na mula sa kabanalang hinihingi ng Diyos? Paano kung silang mga gumagawa ng ganito, nakasusunod naman sa utos ng Diyos na paggawa ng pag-ibig sa kapwa? Lalo na't silang hindi naman sumasadya sa mga kasalanang nagagawa man nila. Sino nga ba sa dalawa ang katanggap-tanggap sa Diyos? Mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, nagpapakita ito ng sa atin ay tunay na pagkakilala sa Diyos, na sa ating mabubuting gawa sa kapwa ay pagpupuri ring kalugod-lugod na totoo sa Diyos. Ngunit kung tayo ay namumuhi sa ating kapatid o kahit nag-iisip ng gawang hindi mabuti, kung nagpaplano ng pagnanakaw at panlalamang sa kapwa, sa ganito ay hindi tayo nakapagbibigay pagpupuri sa Diyos. Kahit pa umaawi tayo ng mga awiting simbahan,
Hindi ba't ganito ang bilin ng Panginoong Hesus na nasusulat sa Mark 12 verse 30 to 31? Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Matapos na sabihin ito ng Panginoon, ay ganito rin ang ipinangaral sa kanila noon ng apostol. Romans 12 verse 1 to 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang pattern of this world na itinuturing ng Diyos ay ang hindi mabubuting gawain ng mga tao noon. Ang kawalang pag-ibig nila sa kapwa. Hindi dahil hindi miyembro at hindi gumagawa ng mga ritual at tradisyong pangsimbahan, kabilang na sa secular world. Walang ganoon sa Biblia, kapatid. Hindi ba't pinasira ng lubos ang templo noong AD 70? Sapagkat wala nang pangangailangan pa sa mga templo at simbahan na paglalagian ng tao. Mula pa noon. Kaya papaanong ngayon na kapag hindi gumagawa ng mga gawaing ritual na pangsimbahan, hiwalay na raw sa Diyos sapagkat nasa secular pa. Hindi natin sinasabi na walang naidudulot ring kalituhan minsan ang ibang mga awiting hindi pangrelihiyon. Sapagkat kahit nga pangrelihiyong mga awitin ay nagsasabi rin ng kanilang sinasariling doktrina na napapaloob sa kanilang mga awit. Salungat rin sa ibang paniniwala. Sa mga ito ay kailangan rin ng pag-iingat. Bantayan natin na hindi tayo dalhin ito sa pagkagalit at pagkamuhi sa ibang paniniwala. Ganito kahalaga ang bilin ng Diyos na pagbabantay natin sa ating sarili, higit lalo sa ating puso. Sapagkat anumang atin na naririnig ay mahalagang hindi tayo inihahatid sa pagkamuhi sa kapwa. Hindi tayo dapat nadadala sa pagkainggit. Lalo na't kung ang awitin ay nagpapahiwatig ng paniniwalang walang Diyos. Sa ganito ay isara mo agad ang iyong tainga at lumayo na. Ipanalangin na lang sila. Madaling malalaman kung ang musika ay may kabutihan, kung ito ay naglalahad at nagpapakita ng kahinahunan sa kapwa. Hindi mapaghiganti, hindi palagalit at hindi puno ng panlilibak sa nakikinig. Sinabi nga ng Biblia ang ganitong pag-iingat. Proverbs 4 verse 23 to 27. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you. Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Panatiliin natin ang ating puso sa kaalaman ng mga utos at bilin ng Panginoon. Tayo ay nasa New Covenant na. Wala nang mas katanggap-tanggap pang pagpupuri sa Diyos, kundi ang paggawa ng kabutihan, ang hindi na pagsadya at pagbabalak ng gawang hindi makabubuti sa kapwa. Musikang mas maganda sa pandinig ng Diyos, kaysa sa mga pagpupuri na masarap lang sa taingat damdamin ng tao, ngunit sa katotohanan, minsan ay nagiging ingay lang na walang saysay kung hindi ipinamumuhay. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing.